Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3 at talata 11 hanggang 32. Nagsimula ang ebanghelyong ito noong isang araw. Ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. At nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Kaya nga, ito ang nagbigay nagdaan upang magbigay si Jesus ng isang talinghaga. At ang talinghagang ito ay patungkol sa alibughang anak. Minsan ito ay tinatawag na alibughang ama. At ang talinghagang ito ay para sa mga makasalanan at para rin sa mga taong inaakala nilang sila ay matuwid. Ang nakababatang kapatid, ang tinatawag na alibughang anak, ay nais humiwalay sa kanyang tahanan, kaya't kinuha niya ang kanyang mana, ipinagbili at pumunta sa malayong lugar. At doon ay walang habas siyang nagsaya. Ngunit nung magkaroon ng tagutom at wala na siyang salapi, natagpuan niya ang sarili niyang nag-iisa. Kaya nga namasukan siya sa isang taong nag-aalaga ng baboy. At doon nakaranas siya ng napakalupit na kalagayan sapagkat siya ay nagugutom at nais niya nang kainin ang pinagbalatan ng pagkain ng baboy, ngunit ito ay hindi pa rin ibinigay sa kanya. Siya ay totoong sumadsad sa pinakamababang kalagayan ng tao. Para bang mas mahalaga pa sa kanya yung hayop. O kaya nga napag-isip-isip niya ang bahay ng kanyang ama at napagdesisyonan niyang tumayo at bumalik doon. Kaya nga habang naglalakad siya, sinasabi niya sa sarili kung ano ang sasabihin sa ama. Nagkasala ako sa iyo at sa kalangitan. Hindi na ako karapat-dapat tawagin na anak. Ituring na lamang akong katulad ng isang alipin. At sa kanyang pagbabalik ay totoong natanawan agad siya ng ama. Siya'y sinalubong at niyakap. Binigyan ng pinakamagandang damit sa bahay, ng singsing at ng sandalyas, at pinapatay pa ang matabang guya. Sapagkat gustong magdiwang ng ama, ang anak na nawala ay natagpuan. Ang anak na itinuring napatay ay muling nabuhay. Napakagandang larawan ng pagbabalik loob ng isang taong makasalanan. Na sa tuwinang tayo ay lumalayo sa ating Diyos, tayo ay bumabagsak sa pinakamababang kalagayan. Nawawala ang ating pagkakakilanlan bilang tao at para bang nagiging mas mababa pa tayo sa hayop. Ngunit sa tuwing tayo'y magnanais na bumalik, matatagpuan natin na ang pintuan ng pag-ibig ng Diyos ay palaging bukas. At ang unang-unang mangyayari ay ang pagpapahayag ng kaligayahan ng ating may likha. Siya ay maligaya sa kanyang mga anak na nawala, ngunit nagbabalik. Ang mga Pariseo ay inahalin tulad naman sa nakakatandang kapatid. Noong nalaman niyang pinapatay ang pinatabang guya para sa kanyang bunsong kapatid, siya ay nagalit at nagtampo. Ayaw niyang pumasok. Kaya sa ikalawang ulit ay lumabas uli ang ama para anyayahan siya sa pagdiriwang. Ngunit ayaw niya. Kaya't sinabi niya na ako ay nagpaalila sa iyo, ngunit hindi mo man lamang ako binigyan kahit isang batang kambing para magdiwang kasama ng mga kaibigan ko. Ang sabi ng ama, anak, lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit ang nangyari sa nakakatandang kapatid, bagamat naroon siya sa loob ng tahanan ng ama, hindi niya alam ang kalooban o ang puso ng ama. Wala siya ng pusong nais magmahal sa nagkamali. At ito ang mga Pariseo. Nakikita nila totoo ang pagkakamali ng iba.
Ngunit hindi nila nakikita na ang buong kasulatan at ang kalikasan ng Diyos ay para tawagin, tanggapin at patawarin muli ang mga nagkamali at nagkasala. Kaya nga hindi nakapasok itong nakakatandang kapatid sa pagdiriwang sapagkat ayaw niyang makipagdiwang sa pag-ibig na tinatanggap ng naligaw na kapatid. Ang ebanghelyong ito ay para sa ating lahat. Kung tayo ang anak na naligaw, inaanyayahan tayong magbalik sa Panginoon. Kung tayo ang nakakatandang kapatid, inaanyayahan tayong magkaroon ng puso ng isang ama. Magkaroon ng kalikasan ng Diyos na kayang makipagdiwang sa pagbabalik ng mga nawawala nating kapatid. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.